spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction, oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty, oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting. You keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find Deep in the stillness, I can hear you speak. You're still an inspiration. Can it be that you are mine forever, love? And you are watching over me from up above. Fly me up to where you are, beyond the distant star. I wish upon tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are. Are you gently sleeping here inside
prayers and faith believing all power can't be seen. As my heart holds you just one beat away, I cherish all you gave me every day. 'Cause you are mine, forever love, watching me from above. And I believe that angels breathe, and that love will live on and never leave. Fly me up to where you are, beyond the distant star. I wish upon tonight to see you smile, if only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are. I know you're there. A breath away is not far to where you are. Komo na itong mabatian, ang impression nga kung naa na gani maayo o kahimtang, maayo og trabaho, moingon ta nga nasultihan yun o swerte ng pamilyaha. Kaya ang mga anak, profesional tanan. Sa inyong una-una, tinuod ba gadud ng swerte? Kaya kung ang atong impression sa swerte as something magical, din ako di kumutuo og swerte. Because in reality, dili magic ang kinabuhi. Ano na ko'y nabasa nga nagingon nga ang swerte, mao ko na niya ang combination sa opportunity o readiness. Kung andam ka, kunya na ay opportunity, parain mo na. Pero bisan pag kung sa kadaghan sa opportunity, dili ka ready, dili ka qualified, adi yun na maimo. Diba? Siguro ang swerte, kanang mo daw og luto, bisag wahing taya. Kana, grabe na yun ang swertiha. Na iba na ay malabyang mayor, tambay, i-hire sa City Hall, irregular, kana, grabe yun ang swertiha. Kaya bisag dili qualified, gihatag man ang trabaho. So in reality, magdungan gani ng duha, na yung opportunity, kunya qualified ka, that is the beginning sa career. Kunya, kung maayo ang performance, maayo batasan, pugihan, maayo kasing-kasing, maayo relasyon, mo man ang kasagarang saligan sa mga superior, sa mga managers. So tagaan na po opportunity nga ma-promote. The same performance, the same nga kamaayos kasing-kasing, kapugi, hangtod nga taas, layo yun ang apton ang tao. So muna ang impression sa ubang tao, swerte yun yung pamilyaha. Okay? Sa Ebanghelyo karon, gipasabot ni Jesus ang mga kabulahanan, beatitudes. Nindot lamang paminahon, bulahan ka tong mga mooning ona, pero sa tinuod, dili na limoy, kano sa man mabulahan ng pobre ka, kano sa man mabulahan ng lutuson ka, bugal-bugalan, ibuli, dili. Pero sa atong kinabuhi, especially kung naanata sa kanang mature na nga panghuna-huna, makaingon ta nga dili sayon, dili dali ang kinabuhi. Kinahanglan ta og lig-on nga pundasyon sa atong kinabuhi. Tungod kay ang atong pagpanarbaho dili raman ni paswertihay. Kinahanglan sa atong pagdako, sa atong pagmatngon og buot,
gi-equip na ta sa atong mga ginikanan, kinsa man ang atong mga guardians, sa mga tools, sa mga kinahanglanon sa kinabuhi nga magamit nato sa realidad sa kinabuhi. Muna kung ang bata magdako nga responsable, inig panarbaho na pohon, responsable yun na. Kung ito ang importante yun ang mga pagagmay bata, kamao sa ginagmay mga buluhaton sa bahay. Manilhig, manglimpyo, bisan ka nang mamilo sa hinigdaan, sa habol, mag-arrange sa undan, sa hinigdaan. Kaya inig panagko na to, ang hanapon ang dagko nga mga responsibilidad. Kung kamao ka muluto, kamao ka manghugas, inig dako kung asa mo ta mahitampo nga bahay ato sa tong barkada, ato sa tong mga higala, di na nato bugas sa buot ang manghugas, ang manglimpyo. Kung naa na ta sa pagpanarbaho, murag part na sa atong kaugalingon ang mutabang kung naay mga buluhaton. So ang pagpasinsya, pagpailog, pagsakripisyo, importante nga mga elemento sa atong kinabuhi. Kinumdum ko sa dito po di masawa, mangutana ko sa akong mga amigong mga mananagat. Kung sa inyong buhaton, kung pananglitan, atos laod, maabtan o unos, kanang kusog nga hangin, o di magha, hangin ra, kusog nga awan. Then, naapay gitawag nila kanang magkimot, kanang zero visibility. Nga ang isla sa Limasawa, Bohol, Camiguin, Surigao, Dinagat, dili makita. Kaya naman na sila taliwala sa laod. So sa ilang buhaton, sila nga, basta inana dre, amurang pandaro ng makina, pero di mi mo padagan. Amurang nga kanang muluwak na sa bawd. Maningkamot na bing muluwak mi sa bawd. Kaya kung mupadagan mi dre, nga di na mo klaro ang isla kung asa mi padong, inig kakuha na itong fog, murag fog, usahay too late na to realize nga padong na sila sa Surigao pero ang Limasawa di aras pikas. Mahurot ng gasolina, wala may gasolinahan sa laon. So manikamot na din sila ang muluwak. Usahay makatuog na sila sa kayan nga inigbata nila doon na ang barko. Muna naagin ko na sila isundang. Kaya inigkamata nila nga apikin na yun, di na sila kabira sa kanang ilang pangbalansi sa bangka, ilan na lang putlon. Panagan. Ang usang nga amazing ilang gingon ako, kanang maabtan sila kusog nga awan, ukaso nila lang salina, karsunis, isod sa silofin, kaguan, anya magpasiguan. Di ba? Matingata? Kung ano man. Kaya karon inigtuwak sa awan, Ray, ang salina o karsunis among isuot uga. Kaysa magpasinguan mi iniguman sa uwan, basa ang among salina o karsunis. Sumamatay bis katugnaw. Diba? So, pipila naman sa mga examples nga kung naata sa kalisod, kinahanglan kamauta mo diskarte. Kamauta mo lahutay. Kamauta mo pasinsya, kamauta mo antos. Kining mga Beatitudes, kining mga kabulahanan nga gihisgutan ni Jesus karon, tinuod yun ni sa atong kinabuhi. Usahay, sama ni Jesus, subjekta sa kasina sa mga tao, unfair nga mga komentaryo sa mga istorya, sama ni Jesus. Pero si Jesus, wag yun mo give up. Hangtod, nga gilansang siya sa cross o namatay. Masabay na kong challenge ni ini, kining pagpasinsya, pagpailog, pagsakripisyo. Kining advancement sa technology, karong panahon na. Diba, maragwa na gini kaayo mamasa o kanang mga libro, sa itong mga encyclopedia, kaya tanan na naman sa cellphone. Diba, pwede naman ito i-search. Daghanang mga practical nga mga tips aron mas dali ang buhaton. Murag ang tanan, gusto nato instant. Diba? Sa mga advertisement, kung wala na kay time sa pagluto pamahaw, abli na lang makagamay sa siya, ibutang sa mag, butang ang initubig, kutawon, ingnon dahil nga kumplito na ang vitamins nga naastihan. Kakapoy, padayo na po o trabaho.
Diba? Usahay, kung dili ka magbantay, moabot ka sa tendency sa point nga di na ka-appreciate sa pasensya. Kay lagi ang tanan instant. Sa bukid lamang, sa akong mga baryo nga sakop sa akong parokya, di naman kayo uso sa mga batano ng mga hoy. Kaya ano, gasol naman. Diba? Wala po kayo mamaktas. Kay halos tanan na may motor. Pero nga ganing LTO, porbida maglinya ka mga motor diri sa Dublin. Kulbaan, alam ko tagaan na disgrasya kay diyan. Diba? So, mo ni dakong challenge sa mga ginikanan karon. Kung saon nga ang mga anak, bisan pa man sa advancement sa technology karon, nga ang mga anak kamao gihapon mo appreciate unsa ning pasensya, pag-antos, pagsakripisyo. Sa Ebanghelyo, taas ang portion nga si Jesus nag-enumerate sa mga kabulahanan. Sa katapusan, kausara si Jesus nag-mention o ganti, reward. Sa atong kinabuhi, kung kamao lang yun mo antos, magsakripisyo, pagsugod ana sa reward, pagsugod ana sa ganti, mura na yun og imbudo ni anak nga naghuwat na naman sa grasya. Ang ako yung kanunay analogy ni ini, kana bitong magtanong taog lubi. Sa mga wa na suhito magtanong og lubi, more or less 10 years pinaka ang traditional nga lubi, 10 years before ka makapupo og bunga. So within that 10 years, huwag yung kayo mapupo nga bunga. Pero once maka-start na ka og harvest sa bunga sa lubi, every 3 months na po ka mag-harvest sa lubi. Di na ka magtanong og utro. So imagine kung magtanong ka 200 kapunuan sa lubi. In 10 years, every 3 months. Di lang pa ang 4 months, kaya maunahan tas kawatan. Ikinig mga kawatan, abtik po maliid, mapagi kopras. So inanara po na nga itong kinabuhi. Kung kamauta mo lahutay, kamauta mo antos, inigsugod na sa ganti, sa reward, overflowing na po. Sobra-sobra ang grasya nga ihatag sa Ginoo kanato. And ultimately, ang grasya, ang reward nga atong masinati, is kanang kalipay na sa terminology pa sa atong mga katiguangan, kalipay nga dud sa kasing-kasing. Kalipay nga dili nato ma-experience sa kanindot sa lugar, sa kalami, sa pagkaon, sa kamahalon sa gamit, kundi kanang kalipay nga dud sa atong kasing-kasing. Once maka-experience ta ni ana kung kalipay nga sud sa atong kasing-kasing, that is a glimpse of heavenly glory. Kay ang atong eternal communion with God, mo man na ang kalipay nga way katapusan. That is why every time maka-experience ganitag kalipay nga doon sa atong kasing-kasing, kabantay mo, mura na siya, kadali na siya. Di na siya magdungay. Because that is a glimpse. Mura ba og foretaste, patilaw na nato at least natay glimpse unsa di ay ning kalipay nga walay katapusan. In our theology, that is heaven. So mga igsuon, samtang naapatas kalibutan, from time to time, tagaan-tas Ginoo kahigayunan nga maka-experience ning glimpse of heaven. Pero, kinahanglan nga ang kita mulihok. Experiencing that glimpse of heaven is not something magical, dili swerte. Gumito nagindot paminaw ng panultihon sa mga katiguangan, lihok tao kay tabangan. Kung mulihok ang tao, kanunay ang grasya atong madawat. Grasya nga ang Ginoo mao'y makahatag. Palihog malihog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaw ni Kao, Ginoo. Si Jesus mingon sa mga tinunan, ang takna miabot ng anak sa tao pasidunggan pag-ayo.
Sultihan ko kamo ang usa ka lugas trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyong kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon ini, apan ang dili mahinugon sa iyong kinabuhi nining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako, ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo, manglingkod. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong palis kaninyong tanan. Mayong palis usap, Padre. Nining inani nga mga paghitabo, ang paglubong sa usa ka minatay, dili lalim. Nakainumdum ko sa pamalandong ni Bishop Fulton Sheen. Nag-ingon siya, nga dili lalim ang pagbuwag sa mga tao nga nagkahigugmaay. Ginikanan ngadto sa mga anak, anak ngadto sa ginikanan, bana, asawa. Tungod kay ang gugma maghimong hinungdan nga ang kasing-kasing mag-entwine. So separation like this is not only about physical parting. The pain at this very moment becomes more profound. Tungod kay ang kasing-kasing nga nahiusa, lisod, buwagon. Kasing-kasing ni Nay Adi nga nahiusa sa mga anak, sa mga apo, mura na siya og kanang kahoy, papel, nga gisiun. These are not two hearts that are separated. Two hearts and many hearts that have entwined and formed into one. Una nga ang pagbiya, sakit. Sa Ebanghelyo karon nga akong gibasa, nagamit kini og usa ka nindot nga analogy, ang usa ka liso. Kung ang usa ka liso pasagdan ra, dili na siya motubo. Pero kung itanom gani, ilubong sa yuta, na chance nga motubo. Ug ang pagtanom sa yuta, pagtabon sa yuta sa gamay nga liso, that is full of symbolism. Especially sa usa ka inahan. Sa mga anak ni Nay Adi, kasagaran nahimo namang ginikanan. Daghan po dinhi nga mga ginikanan. Ang pagkaginikanan, it is not about choosing comfort. Kaya kung ang pagkahayahay lamang maoy pilion sa usa ka ginikanan, that is not a sign of a good mother or a good parent. Sama sa usa ka liso nga tabunan, mamatay, ang usa ka tawo nga naghigugma o ang usa ka ginikanan nga naghigugma sa mga anak. Sa daghang mga higayon, iyang i-deny ang iyang kaugalingon sa iyang gusto or sa comfort. Pamasin, paningkamot, nga ang bunga niini makahatag og kaayuhan sa iyang mga anak, sa mga tao nga iyang gihigugma. So mo ni ang nindot nato nga pamalandungan mga kaigsuonan. Samtang buhi pa ta, ang atong human instinct is always to be comfortable, to choose what is convenient on our part. O bito nang naay tendency gyud nga mas nindot ning kitay makabintaha kaysa kitay mabintahaan. But in the context of our desire to follow Christ,
who himself nga iyang gidinay ang iyang kaugalingon sa kaanindot, sa kahayahay, iyang gidawat ang consequence sa iyang pagpangalagad, sa paghigugma o labaw sa tanan, being faithful to the mission nga iyang gidawat gikan sa Amahan. He himself was a victim of envy, displaced anger, insecurity sa mga tao. Pero si Jesus, he did not back off. He continued until he suffered. He was nailed on the cross o namatay. Sa atong paghigugma, sa atong isikataw, labi na sa usa ka ginikanan ngadto sa mga anak. Daghan sigurong higayon, nga wa nay lami, kapoy na, pero magpadayon. Tungod kay ang usa ka tawo nga makarelate sa paghigugma, the way nga gihigugma ta ni Kristo, dili kini mawad-an og kadasig, dili kini mawad-an og kusog. Sama po namong mga pari, o kamo, nga mga minyo, the moment nga ming dawat ta sa sakramento, kamo, nidawat mo sakramento sa kaminyoon, kami nidawat sa sakramento sa ordination, at that very moment, what tay klaro nga idea, what lies ahead. Unsa gyoy naa sa umaabot. Parenthood, priesthood, is a day-to-day discovery and learning. O kini nga mga learning, base kini sa atong experience. Dili base sa libro nga atong nabasa. Kaming mga pari, bisan pag napo, 12 mi katuig nga mag-eskwela, the moment nga magsugod na mi sa among public ministry, daghan mig makatunan nga wa na mo nakatuni sa libro. Kamupod, mga ginikanan, bisan pag unsa nga libro inyong basahon about parenthood, kadaghanan nga inyong makatunan, wala sa libro. Apan kining atong mga nakatunan sa pag-alagad, sa paghigugma, sa pagsakripisyo, walay lain nga gibasihan niini. These are all reflective sa gugma ni Kristo kanato. So sa pamilya ni Nay Adi, sa mga parente, sa mga higala, angay natong ikapasalamat sa Ginoo ang iyang mga maayong buhat, mga sakripisyo. Sigurado ko sa mga anak ni Nay Adi, so much of who you are, so much of what you have, masubay yun na diri sa paghigugma, sakripisyo sa mga ginikanan. Until makita nato ang mga ginikanan nga matiguang. Ako or kaming mga pari, siguro ang usa sa mga grasya namong mga pari is kanang maka-journey mi sa mga tao, labi na sa mga masakiton, sa mga matiguang na, ang grace period sa pagdawat sa kamatayon. Bisan pag unsaon nato pugong sa edad. Kung mapugngan pa man ang edad, for the meantime, mapugngan. Pwede pa masinaw ang imong agtang, maitom pa ang buhok, mabaog pa ang imong pilok, makiskisan pag imong kilay, pero for the meantime rana. Once moabot na tag 80, 90, di nagajud ni mapugnan. Munang makaingon ko nga kining pagkatiguang, something nga dili angay natong likayan, kundi tan-aw nato ni nga grace period. Nga gitagaan ta og kahigayunan aron maandam nato atong kaugalingon sa pagdawat nining realidad sa kamatayon. Sa katapusan makaigsunan sa akong pagpamalandong nining kamatayon, one of the worst things that can happen to a person is to get old, filled with bitterness. Ano bitong mga magkatiguang nga magkamangtas ang batasan? Para nako, that is contrary
to our Christian life. Because for me, the longer we stay here on earth, that is the number of years that we are supposed to know who God is in our lives. Kung mo edad tag 70, 80, mo ni kadugayon nga nakailata sa Ginoo, nga ang Ginoo nga atong gisimba, Ginoo sa gugma, Ginoo sa paglaom, Ginoo sa pagsinabtanay. The more ta mo kalawat sa lawas ni Kristo, the more ta maminaw, makadungog sa pulong sa Ginoo, the more we become Christ-like. Ug ako ning makita sa disposisyon ni Nay Adi. Nga, bisan pa man kung inana na lang ang iyang kahimtang, maghigda na lamang. Pero wa ko'y makita niya nga bitterness. Every time, ma-mention niya ang iyang bana, nga patay na, anak nga patay na, mga anak nga buhi pa. That is always with a smile. Okay? So kini, pwede ni pod nato ni nga himuong inspiration natong tanan. Nga samtang buhi pa ta. Let us make good use sa mga adlaw, buwan, tuig, nga gihatag sa Ginoo kanato. Kay ang paghigugma, pagsakripisyo, that is our lifelong, lifetime nga vocation. Kasagaran bitaw sa mga ginikanan, unsay ilang isugilon nga problema, di man ilang kaugalingon. Problema sa anak, problema sa apo. Makaingon kung kining pagkaginikanan, no, wa gadyoy graduation sa pagkainahan, sa pagkaamahan. Problema sa anak, problema sa nanay. Problema sa apo, problema sa apuhan. May na lamang ni nga maproblema, kay at least nurturing ni sa atong pagtuo sa paghigugma nga reflective sa gugma ni Kristo kanato. So mga igsuon, magpadayon kita nining santos nga misa, uban sa atong mga pag-ampo, pasalamat sa mga buhat, sa kaluoy, sakripisyo, gugma ni Nanay Adi samtang buhi pa siya. Padayon kita nga maningkamot nga magbuhat usab og maayo, magsakripisyo, maghigugma sa atong isig katao sa samang paagi nga si Kristo naghigugma kanato. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. John chapter 3, verse 1 to 4. Family and friends, we are here to celebrate a woman who didn't just raise us. She prayed us into the people we are today. When I think of Mama's love and sacrifices, I don't just think of the things. They were the harvest of her prayers. Every promotion, every milestone, and every hurdle we cleared was made possible because she was on her knees for us. She sacrificed her time, her comfort, and her own needs to ensure that the path ahead of us was paved with blessings. For almost 17 years, Mama Adi had been lying on her bed due to the fractured bones, the pain, and being alone most of the time at home were her struggles. Naaman tuod mi diri sa baybay. But we also have our work and other responsibilities in the office and to our individual families that failed us to see her more often. Thanks to all her caretakers, Mayet is here with us, and of course, Inday, who took care of Mama, attending to her needs from time to time. All those years, Mama may have grown tired, but her faith never wavered. There were even times
In my prayer, I ask God for two requests: to extend Mama Adi's life. But when she is ill, she is in pain and not feeling well, I ask God, nahatagan na lang siya kingpit, nakapahulayan, kay sobra na gyud ang iyang pag-antos. But I know God has the final say. And that moment has come. I thought, okay ra na mabalik na siya nga to ni Lord, considering all the pain that she went through. But sakit ang pagkawala ni Mama. Labi na wala ko diri adto na time. Lisod awaton na physically, Mama is no longer with us. Wala na ko'y hatagan sa iyang request every time mo travel ko for your love and for all the sacrifices that you have for us. Allow me to read this prayer for Mama Adi. Heavenly Father, we thank you for the gift of our mother. We thank you for the countless hours she spent in your house, interceding for our lives. As she joins you in eternal rest, may she see the full fruit of her prayers in the lives of her children and grandchildren. Lord, let us never forget the weight of her sacrifices, all the power of her faith. May we honor her by walking the path she prayed for us. Mama Ade, rest now. Your prayers have been answered and your work is done. Amen. Maayong hapon sa tanan. The Buntuyan family would like to express our heartfelt gratitude to everyone who supported us during our time of loss, and especially to those who walked alongside our beloved mother throughout her more than 16 years of being mostly bedridden. Our special thanks go to Father Art Duarte, other priests, lay ministers, and the Sisters of Perpetual Adoration for consistently providing sacraments and spiritual guidance to Mama Adi over the years. To Dr. Rodrigo Capaje and all the doctors, nurses, and healthcare workers who have cared for Mama Adi since July 2009 when she lost her mobility. Your commitment, especially from Inday Nurit, Ivan, Carl, and the Bye-Bye Emergency Response Unit has meant so much to our family. The caregivers who have attended to Mama Adi with love since 2009, always striving for her comfort and well-being. Our deep appreciation goes to Inday and her partner Ricky for caring for her when we couldn't be there. You gave so much compassion and support, and your sacrifices will not be forgotten. To Tata Nurin and your family, thank you sincerely for your remarkable care. You took on responsibilities that would have otherwise been shared among us siblings, and we recognize how challenging this must have been. Every effort, sacrifice, and loving act is acknowledged and valued. To my siblings, Roderick, Rachel, Rosalind, and to your spouses, and to my wife, our children, all our children and in-laws, thank you for every gesture, large or small, that brought joy and comfort to Mama Adi. We all share the wish for her to rest in peace, knowing we are well and striving to build our own families. Your unity and kindness will always be remembered. To our relatives in Baybay and Cebu and our in-laws, your support and affection for Mama Adi means so much to us. Especially our connections in Baybay are few. Words cannot adequately express our gratitude. To the BCBP community, both here in Baybay and Cebu, the Catholic Charismatic Community, the Perpetual Dawn Rosary, the Secular Order of the Servants of Mary, the Baybay Prayer Warriors, the Parish Catechists,
and the Baybay Parish Catholic community, thank you. Your companionship profoundly shaped Mama Adi's life and her values in shaping our family. To Mama Adi's friends, especially Manafe, Papa Rudy's office mates and friends, to the colleagues and classmates and friends of our children and grandchildren and their spouses and in-laws, we appreciate all your support during these difficult times. To everyone who offered prayers, visits, and kind messages, and all who honored Mama Adi and celebrated her life with us, we are deeply grateful. Your care has helped us bear this loss, and your thoughtfulness will remain with us always. With sincere appreciation.